Ayoko sana pag-usapan to, pero kailangan talaga eh. Hindi, kasi yung iba dito, kilala pa man din natin. Pero ito naman, isang honest opinion lang. Without judgmental na na pananalita. Ayaw po natin husgahan eh. Pero kailangan nating komentuhan. Ito yung opinion lang. Ito yung opinion. Maaaring magkamali po tayo, pero ang bira. Ito na nga. Hindi, kasi alam mo, sa totoo lang, noong una, pinag-iisipan ko talaga kung dapat ko bang komentuhan yung mga ganitong tao. Dapat ko bang komentuhan? Kaya lang, habang patagal ng patagal, nagiging komedya eh. Hindi, totoo, alam biro. Nagiging komedya. At gusto ko i-share lang sa inyo yung aking munting pananaw dito sa mga ganitong bagay. Okay? Kung ayaw nyo maniwala, di wag. Pero gusto ko lang i-share sa inyo. Para naman medyo mamulat-mulat naman yung ibang isipan ng ibang mga vlogger na gusto pang tumakbo. Woo! Ang hirap nitong buhay na to. Hindi, kasi alam mo, ayoko talagang punahin sana to kasi kaibigan natin. Pero wala, pinasok mo yan eh. Di tanggapin mo na. Yung batigo sa'yo ng ibang tao. Ito naman, isang batikos na may halong pagmamahal sa ating kaibigan. Simulan natin dito sa unang vlogger na tumakbong senador. Woo! Hayop! Kanya-kanya na talaga, para-paraan na lang. Para-paraan na lang, ano? Sige na nga, komento na natin to. Ako po si Mark Gamboa, isang vlogger. I am running for senator sa 2025 elections. Tama na, tapos na. Gago! Okay na yon. Doon pa lang, nakakatawa na eh. Pambirang buhay to. Gago! Psst, grabe ka naman, Banat Bay. Sama mo ugali mo. Hay, nako. Ewan ko ba sa'yo, Mark? Ang dami mong alam sa buhay. Hirap na ba negosyo? Nakapag-ipon ka na ba dyan? Sa kampong sinalihan mo, kaya tatakbo ka ng senador. O baka naman gusto mo lang talagang magdagdag na subscriber. Hindi, alam mo, ito serious matter to ha. Seryoso ako dito ha. Pero, sige na nga. Marami ako naisip. Alam ko, number one, sigurado namang alam niya hindi siya mananalo. Zero ba namang... imposible. Hindi talaga mananalo. Bali-balik ta rin mo istorya, hindi mananalo. At sigurado ko, alam naman sa puso ni Mark na hindi siya mananalo. Alam niya yan. Alam mo, itong tao na to, at sinista to eh. May utak to eh. Kaya nga mga kasama nito, mga katulad ni Haydaran eh. At saka yung si Lamos eh. May utak to, sinista ito eh. Kaya pag nag-usap-usap yung mga tatlong ugok na yun, para talaga mga matataas na uri kami ng mga tsinista eh. Kaya sigurado ako, alam naman niya, hindi siya mananalo. So ano ang motibo niya sa pagtakbo? Ako, base sa kanyang kaugalian, na pag ganyan-ganyan, kung nasaan ang viewers na andun siya. Nung nakita niyang dumami ang viewers nung kay Da Junior, napunta siya doon, di ba? Lipat siya doon eh. Dating iskuto, lumipat kay Da Junior kasi akala niya marami. Nung unti-unti nang bumabagsak si Da Junior, tumahimik na rin to. Kasi alam niyang malalagasan siya eh. Malalagasan siya ng tao, malalagasan siya ng viewers. Di ba? Kaya medyo tumahimik na rin siya. So siguro, para magkaroon na naman siya ng traction o viewers sa kanyang channel, naisipan niyang pumasok sa politika at tumakbong senador. Woo! Anak ng wewe, oh. Hindi. Ako,
Mark, di kita bababuyin, ha? hindi pa pambababoy to. Hindi kita bababuyin, ha? Pero wag mo naman babuyin yung sistema sa ating bayan. Hindi yun lang yung ako honestly, alam ko na ang habol nito ay para umangat yung kanyang channel, umangat yung kanyang vlog. At somehow makakuha siya, makapulot siya ng... Kasi ganyan naman ang ginagawa ng mga vlogger para makakuha ng traction, viewers, kung ano-anong gimmick ang ginagawa. Hindi ko naman lahat ganun, ha. Meron naman yung mga matitino. Pero pagka medyo... Hindi ko sinasabing siya to, ha. Hindi ko inuusgahan na siya to. Pero pag medyo mahina kasi... So, umaangkla ka sa gimmick. Para mga artista rin yan eh. Pag ang artista medyo mahina sa acting, nagre-result to gimmick, scandal, at kung ano-ano. To break the ice. To penetrate the mainstream. Parang ganun, sa tingin ko parang ganun ang nangyayari dito kay Mark eh. Kaya lang, ang problema kasi dito, para sa akin, ang problema dito, makakuha ka nga ng followers, subscribers, pero sigurado ako sintu-sintu din yun. Aminin na natin, Mark, hindi naman biro ang pagtakbo na senador. Alam mong kailangan ng pera dyan. Alam mong kailangan mo ng makinarya dyan. Alam mong si Doc Willie nga na milyon-milyon. Yung before, yung milyon-milyon ng kanyang... ang kanyang subscriber, hindi nga siya nanalo eh. Malayo pa. 'Di ba? Ang daming ganun. So alam mong hindi ka mananalo, pero gusto mo ng konting, sabi nga, piece of the pie na mapunta sa iyo para mag-subscribe. Kaya lang, ito pa yung kapatid lang ito na may halong pagmamahal sa iyo, Mark. Makakakuha ka nga ng subscriber, viewers, pero one, mabababaw na tao, may sinto-sinto. So, yung mga yan, hindi yan pangmatagalan. Yung mga yan, hindi yan quality hindi yan quality viewers. Don't settle for less. Kasi if you're just going to settle for scandal para lang, kasi scandalous to eh. Para lang makakuha ka ng viewers, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka mag-grow as a vlogger. Hindi ka mag-grow as political vlogger. Alam mo, mangyayari niyan, gagawin ka lang katatawanan. And for me, nasasaktan ako una dahil magkakilala tayo. Pangalawa, nabababoy tuloy yung industriya natin ng political vlogging. Ang dami nang baboy. Yung mga kasamahan mo, nagpapakita ng puwet. Di ba? Inaamin na addict sila. Yung iba ayaw aminin, pero halatang halata naman. Nabababoy na nga, yung political vlogging, gaganyanin nyo pa. Baka alam mo yun, kasi ito walang biro May connotation kasi. Alam mo naman siguro yan, na merong, somehow merong prejudice na pananaw ang mga mainstream media sa mga vloggers. Feeling kagad nila, yung mga vloggers, walang manners. Yung mga vloggers, walang yung pagiging disente, wala. Parang walang breeding. Ganyan ang tingin ng mga media sa mga political vloggers Totoo, aminin man o hindi, yan talaga ang kanilang nasa puso nila. Ganyan ang mga political vloggers. Kaya nga kami, bilang sa Banateros, lagi ko sinasabi, paalala ko sa aming 5. Number 1, bawal sa amin yung bida-bida. Kasi minsan may mga ganon yung bida-bida. Yung pagdating pa lang sa venue, hindi muna magpaalam kung pwedeng mag-live. Yung sa madaling salita, walang discernment, yung basta na lang pumapasok, kahit alam mong private event, hoy, live ako! O mga kaibigan, live po ako! O mag-hi ka naman, attorney! Yung mga guest doon, sandali! Private event to
wala kang ka-breeding na dapat, pag private event, walang live. Yun, bawal sa amin yung ganun. Kasi nga, ang iniisip kagad ng mga mainstream media, iniisip kagad ng mga tao, vlogger lang yan. Walang breeding yan, walang hindi disente ang mga yan, walang mga pinag-aralan. Kaya sa amin, may orientation ako sa buong sa Banateros. And I'm so happy na yung talagang lehitimong mga membro ng Banateros, walang ganyan. Bawal talaga sa amin ng ganyan yung bida-bida. Bawal sa amin yung kasi siyempre, ako halimbawa, meron kaming magkikita kami ni Pangulong Duterte, isasama ko yung Banateros. Ayoko yung isasama ko, bida-bida. Alam mo ba, Mr. President, ganito kasi yan eh. May mga ganun eh. Oo, walang biro. Yung una kong, may nakasama akong vlogger na ganyan eh. Parang gusto kong matunaw sa upuan eh. Alam mo, Mr. President, meron kasi akong kaibigan sa Malacanang. Meron akong ganito eh. Alam mo, sabi sa akin, Mr. President, alam mo yung putang ina, presidente ito, sasabihan mo may kaibigan ka sa Malacanang. Para bang bawal sa amin ng ganun. Buti na lang talaga, itong Banateros, walang ganyan. Syempre, merong, kausapin namin si VP Sara Duterte, di ba? Mantakin mo kung ang kasama ko bida-bida. Pagpasok ni Vice President, Ma'am, live po tayo ngayon. Lahat ng kabaklaan pag-usapan natin. Di ba? Siyempre, hindi pwedeng ganun, di ba? Buti na lang walang ganung Banateros. Kasi nga, pinangangalagaan natin na sana iangat naman natin yung antas ng pagbablog political. Kaya ako medyo nasasaktan nung napakinggan ko ito. Kasi Mark, instead na matutulungan yung imahe nating mga quote-unquote vloggers, political vloggers, dahil sa pagtakbo mo, iisipin tuloy nila, sintu-sintu talaga tayo. Damay-damay ito, sinabi mo pa, boses ka namin. Boses ng vloggers. Kahit hindi naman lahat. I mean, sino nagsabi sa'yo yung boses ka ng vloggers? Sorry Mark, pero I love you as a friend. Pero, wag naman ganyan. Hindi ako papayag na ikaw magiging boses ko. Sorry wag naman. Kahit ano pa sabihin mo, the mere fact na nagsimula ka tumakbo as a senator. Sana man lang nagsimula ka as, alam mo yun, counselor, o kaya nagpa-appoint ka muna as ASEC o USEC. Ay naman yun, tas pwede nang tumakbo. Yun meron kasing proseso, wag yung pagising ko, tinawag ako para maging senador. Kaya tatakbo ko senador. Naku, maniwala ka sa akin. Anyway, sabi nga nila in the last days. Mamaya explain ko sa inyo kung ano yung in the last days. Gusto ko pong maging boses ng mga vloggers, online sellers at mga freelancers sa Senado. Kasi ang pakiramdam po ng marami po sa mga kababayan po natin ay hindi sila napapakinggan, hindi sila naririnig, nagsisinungaling sa kanila, Anong hindi napapakinggan ni naririnig? Ang ingay nga ng mga vloggers eh. Hindi, sorry Mali kasi. Mali yung sinasabi mong feeling kasi ng mga hindi napapakinggan. Hindi, napapakinggan tayo. Ang lakas nga ng mga bunganga natin eh. Kalokohan. Ano hindi tayo napapakinggan? Ang lakas natin, ang lakas ng boses natin. We even dictate minsan yung fad. Hindi totoong wala tayong boses. Kalokohan po yan. Kahit pumanalo kang senador na napaka-imposible. Hindi mo mabibigyan ng boses sa mga vloggers doon. Kailangan mo ng mga kasamahan. sila, ginagamit sila. So gusto po nating maging boses ng mga netizens, ng mga ordinaryong Pilipino dyan po sa Senado. Bibigyan po natin sila ng isang kasama, kakampi na makikinig po sa mga hinaing nila at mag-o-offer ng mga totoo at magaganda. Grabe. Sorry Mark hindi. Aga mo na bulok. Sorry! Hindi, ano ko to. Napakabait na tao nito. Pero yung ganyang klaseng
para maging boses ng ordinaryo. Utang. Politikong, aga mo na bulok. Ang aga mong kirain ng sistema. Mga kababayan! Ako po ay tatakpo para maging boses ng netizen. Ayop, putangin na niyan. Sorry Sorry. Sorry Mike, sorry. Ayos na solusyon para po sa mga problema nila. At totoo lang, marami nang frustrated sa politika natin. Parang paulit-ulit, pare-parehong mga pangalan, yung mga ine-elect pero hindi naman sila. Tama naman yan. Tama ka dyan. Marami na talaga nabibwisit. Kaya nga dapat, the focus is not to run, but to educate the people. At sa totoo lang, mas marami ka pang makakausap. Ay, sandali, may viewers ka ba? Oo, may viewers ka naman. Mas marami ka pang matuturuan kung ikaw ay magpo-focus sa pagbablog instead of tatakbo kang bilang senador. Kasi iisipin ng tao, sintu-sintu ka, tumakbo kang biglaan ng senador. Pag inisip ka agad nila, yung mawawalan ka lalo ng viewers. So mas mabuti pang nag-focus ka na lang, pinag-igihan mo, pinag-ayos mo yung pagbablog mo, nilaliman mo mga argumento mo, ginandahan mo ang presentation para hindi ka boring panoorin, at eventually you educate the people. Paano ba ang pagboto ng tama? Sino ba ang mga dapat iboto? Ano ba dapat ang basihan na isang magaling na senador, magaling na kongresista, magaling na councilor, magaling na mayor? You educate the people. You relate with them, be with them, gamitin mo yung lengguwahe ng masang Pilipino, tapos i-educate mo sila. Paano ba tayo bumoto ng tama? Mas marami kang matutulungan doon kesa sa tumakbo kang senador na wala namang makikinig sa'yo, wala namang boboto sa'yo. Sorry Mark pero this is a real talk na I hope magising ka sa panaginip mo. Wala namang nagbabago sa buhay nila. So gusto nating iparamdam doon sa mga ordinaryong tao. Basta ang punto natin, walang karapatan magreklamo kung puro binoboto ay parating puro trapo. Tama naman yun. Wala kang karapatang magreklamo kung binoboto nyo puro trapo. Uy, simulan mo doon sa amo mo na pinagtatanggol mo na trapong-trapo. Nangako ng 20 pesos na bugas. Magkano na ang bugas ngayon? Educate the people. Tell the people who is the right people na ilagay sa gobyerno. That's the best way para matulungan mo ang mamamayang Pilipino. And because you know how to blog, you know how to communicate to people, mas marami kang maaabot kesa sa ako'y tatakbong senador na kesa na matuwa sa iyo yung tao, feeling nila niloloko natin. Sorry Mark pasensya na pero I have to tell this. Ang problema kasi sa atin, nagpapaniwala tayo sa bulong ng demonyo. Hindi ko naman sinasabing demonyo yung mga... Kahit ako po, halimbawa, may mga nagko-comment pa Banat boy, tumakbo ka na lang senador. Mas okay kang tumakbong senador. Yung mga ganyan-ganyan. Alam mo, maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasabing demonyo yung mga nagsasabi sa akin nun, ha? Pero minsan kasi meron tayong yung messianic factor na feeling naman natin, oo nga, pag ako tumakbo ng senador, mabibigyan ko ng pag-asa at boses ang Pilipinas. Ang daming magagaling dyan. I-educate na lang natin yung mga tao na ito ang iboto natin. Huwag na tayong sumamat, sumausaw. Hindi ho biro ang maging senador. Hindi ho biro ang nasa politika. Ako nga alam mo, hindi ko siya pero natatawa ako pag may mga nagsasabi sa akin na tumakbo ka na lang ganito, tumakbo ka na lang. Alam mo, pumapasok sa utak ko, hindi yung, ay oo nga,
tama, marami na akong followers, tatakbo na ako. Hindi ganun. Alam mo unang pumapasok sa utak ko? Tangina, huwag naman natin gaguhin ng politika sa Pilipinas. Kaya na tayo nagkaganito eh. May sinabi lang ako maganda, gusto nyo na akong tumakbo? Nakarinig lang kayo ng magandang lengguwahe mula sa akin, gusto nyo nang tumakbo? Huwag naman po natin babuyin ng politika. Ay, sorry hindi sa inaano ko yung... kahit nga ako sa sarili ko, ayokong, tangino ako magiging solusyon para tumakbo senador. Sino ko para tumakbo senador? Ang daming masisipag dyan, ang daming magagaling dyan, ang daming matatalino dyan, sa tatakbo ko senador? Bababuyin ko lang yung Senado? Wag naman. Yun lang sa akin Pasensya na po wag ko kayo magagalit yung mga naniniwala po na may mga nagsasabi diyan na tumakbo ko senador. Hindi po ako ganun na mababaw na tao na gagamitin yung little fame, little followers. Tapos tatakbo na kagad na senador. Feeling ako na ang may solusyon sa bayan na to. Ako na ang pinakamagaling. Parang awa naman. Huwag naman natin babuin ng politika. When you say public servant, kung talagang ikaw ay malalim na tao, mauunawaan mo at hindi mo dapat ilagay sa utak mo na ikaw ang pag-asa ng bayan na to. Ang daming magagaling dyan. Ang daming mas masipag dyan. Ang daming matyaga dyan. Ang daming talagang nagsasakripisyo dyan. Nakarapat dapat na maging pinuno ng ating bayan. Huwag na ho tayong makisawsaw dahil lang gusto natin ng viewers, gusto natin ng subscribers. Dahil lang merong ilang naniniwala sa atin. Huwag naman natin gamitin yun. Yun lang sa akin. Hindi ko sinasabing ginagamit ni Mark yun pero para sa akin, yun yung pananaw ko sa issue ng pagtakbo. Ay, ang dami-daming magagaling dyan Ako, handa akong tumulong sa mga taong meron talagang quote-unquote calling. Kasi ako naniniwala ako sa salitang calling Ang bawat tao meron tayong calling sa buhay. Sabi nga in one body, you have different parts, ika nga. 'Di ba sinabi sa Biblia 'yon? May kamay, may mata, may ilong, pero iisang katawan 'yan. Ano ibig sabihin nun? Sa isang society, may kanya-kanya ho tayong calling sa buhay. Hindi porket magaling kang tumingin, ikaw'y mata. Pwede ka nang kumain. Ang mata, kahit anong gawin mo, hindi pwedeng kumain. Trabaho yan ng bibig, di ba? Ngipin para makakain. Di ba? Pati ng isaw. I mean, ng ano mo, lalamunan mo. Yan ang daanan ng pagkain. Di ba? Hindi pwedeng gagamitin mo ang bibig mo para makadinig. Parinig nga. Gaganong ka. Hindi. Meron tayong kanya-kanyang panawagan, function, ika nga. If you are good in vlogging, it doesn't mean you will be good senator. Parang awa naman. Di ba ho? Hindi, sa akin lamang po ito. Kaya, wag ho tayong kaya mga kababayan, wag ho tayo tulak ng tulak. Ito, magaling magsalita to. Pwede na ito maging senador. Ang daming magaling magsalita dyan kung ganun lang pala ang basihan natin ng senador, kumuha na lang tayo ng mga public speaker. Alam mo yung mga nagpupunta sa networking? Yung mga nagpapaliwanag ng binary? Mga nagpapaliwanag doon, gusto mo ba yumaman? Power! Magaling magsalita yun, very convincing yun, dami nga nabobola nun Pero alam nyo ba yung mga speaker na yun, minsan hindi nga sila membro nung networking na yun. Trabaho lang talaga nila na mag-motivate na sumali ka pero hindi sila kasali. They are just respecting their gift of convincing and motivating people to join the networking pero sila hindi sumasali. Yun yung tinatawag na you have to acknowledge your gift. Hindi porket magaling ka magpaliwanag tungkol sa bagay-bagay sa mundo, takbo ka na ngayon. Yun lang.
Pasensya na, Mark, ha? Huwag ka magagalit. Pero kung ginagamit mo lang yan para sa dagdag followers mo, maawa ka naman sa bayan natin. Maawa ka naman. Gusto nating bigyan ng dagdag kapital yung pong mga online sellers, dagdag kapasidad, dagdag tulong para po sa mga content creators, para sa mga freelancers, mas mabilis na internet sa bawat sulok po ng Pilipinas. O kasi naniniwala po tayo na ito pong mga trabahong ito sa online ang makakatulong para po Tumakbo kang presidente kung gusto mo ng mabilis na internet. Ano trabaho ng presidente yun eh. Uutusan niya yung DICT, yung sekretary. Oy, kumuha kayo ng mga ganito, ganyan. Pati ba naman senador, ano to, gawa ka ng batas na pag mabagal ang internet, kailangan lumayas ng Pilipinas. Ang bira, oo. Ay, nako, basta lang may masabi, Mark. Lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko kayang pigilan tumulong. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko pa sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo. Dahil... Ay, bakit yan dyan ka? Tigil yun na nga yan. Wala akong balak tumakbo, pero nandiyan ka. Puta, naman, gagaguhan tayo eh. Wala ka palang balak eh. Ano to? Para mo sinabing, wala naman akong balak mga lunya. Wala akong balak kan... Hindi ko na masabi yun na. Sorry. Wala naman akong balak buntisin yun. Wala akong balak ipasok yun at ilabas-pasok. Pero wala eh. Ganun na nangyari. Nabuntis eh. Sabi mo wala kang balak? Eh, nilabas-pasok mo. Huwag na tama na yung ganyang kalukuhan. Wala naman akong balak tumakbo talaga eh. Ay, dagdag sakit sa ulo. No, Dagdag... o bakit ka tumakbo? Dagdag pala sakit sa ulo. Utang na loob pa namin yan. Bira ka naman, oh. Diba? Ito yung mga style na, hindi, sakit pa sa ulo yan. Wala naman talaga akong balak tumakbo. Ano, ay na naman, magiging utang na loob na naman namin yan. Na pinaglaban nyo kami. Ayan yung mga self-entitled na mga, na mga vlogger eh. Yung, nakipaglaban din kami para sa inyo. Bakit di kayo makipaglaban sa amin? Ayoko na. Uy, naku, mga entitled na mga vlogger. Tigilan nyo nga kami sa mga kaanuhan ninyo. Obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kasi kailangan... Kailangan ka ng tao. Sino nagsabi sa'yo? Sorry. Kailangan ka ng tao? Mamigay ka na lang ng pares. ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po... Ba't di ka nalang tumulong? Tumutulong ka na pala eh. Ba't mo kailangan pang tumakbo? Years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan. O bakit ka tumakbong konsihal, aso't pusa pala gusto mong tulungan eh. Magtayo ka ng pet shop. Pambira. Sakit sa bangs nito ni Rosmar. Alam mo, Rosmar, kaya ang daming mong bashers. Kasi yung utak mo, ewan talaga. Ko. So, hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So, hindi po ako ganun. Matagal na po. So, ngayon matagal ka na palang tumutulong kahit di ka tumatakbo. Bakit ka pa tumakbo? Ayan yung mga nakakabuisit na na dahilan. Hindi, matagal na po kasi talaga akong tumutulong. Kaya tatakbo ko para mas makakatulong pa ako marami. Magpakatotoo tayo. Kaya mo naman palang tumulong nang hindi ka tumatakbo eh. Alam mo ba ang trabaho ng konsehal? Ha? Iha? Iha, alam mo ba ang trabaho ng konsehal? Ha? Hindi ho yan DSWD. Para tumulong. Ay, nako. Ang trabaho ng konsehal, gumawa ng mga ordinansa para sa lungsod. Hindi ho para mamigay. dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutunan. Sino bang tao yan? Sino bang tao sinasabi mo? Nakikita ba yan? Baka naman di nakikita yan. Pambi. Kapag ka nakaposisyon na po ako. Pwede ba naming malaman kung sino tong nag-push o
Gago rin nagtanong no? Pwede ba namin malaman kung sino yung tao sinasabi mo? Nakikita ba yan? Sira ulo rin no? Ay nako, ikaw naman media oh. Gago! Joke sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Ang kaibigan mo lang pala. Ang bira, inudyo ka ng kaibigan mo, tatumakbo. Eh ako nga, inuudyo ako eh. Inuudyo ako nila Boss Dada, ginagago ako minsan eh. Bye-bye, tumakbo ka na lang, tumakbo ka. Ay nako. Totoo. Pero siyempre alam ko, ginagago lang ako. Yan, si Jay Guevara, tumakbo ka na lang, banat. Pero alam mo, tinatarantado ko. Ikaw naman, naniwala ka kagad sa kaibigan mo. May tawag dyan, yung nagpapaniwala sa kaibigan kagad, gullible. Anong district ang tatakbuhan mo? District 1 po. Mm-mm. Independent. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido. Pero mas nananatili po na gusto ko maging independent para iwas pa pumulitika po. Nakdang heteng. Sino kumukuha sa'yo? Ineng. Sino kumukuha sa'yo? Sabihin mo na. Si Yorme o si Hani Lacuna? Pang-ilang beses mo na tong tatakbo, Rosmar? Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako May panahon ng eleksyon. So, mas priority ko po yung pagbubuntis ko. Mas priority ko. Yun na lang maganda mong gawin, iha. Anyway, maaga ka namang, alagaan mo na lang yung baby mo. Alagaan mo na lang yung anak mo. Hindi, ito walang biro, Ito, mga kababayan, gusto nyo makatulong sa bayan ninyo? Alagaan nyo pamilya nyo. Hindi, ito, seryosong bagay ho ito, If you want our country na maging progressive, maging disiplinado, start it with your family. The basic unit ng society is yung family. Pag ang pamilya maayos, yan aayos yung neighborhood, eventually yung barangay, eventually yung city. Kung yung maayos yung pamilya. Kesa yung tatakbo ka, aayusin mo. Tapos napapabayaan mo naman yung pamilya mo, nag-a-addict. Hindi ko sinasabing siya nag-a-addict. Kasi may kilala ko nag-a-addict yung pamilya. Yung kanyang tatay, political family. Wala ko sinabing addict din yung tatay, wag na, dami nyo iniisip. Sulat nyo na lang kung ano iniisip nyo. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi, meron ako kasi kilala Kilala to na bilang political family, napabayaan yung anak, kaya sakit sa ulo yung anak, lagi na lang addict hanggang nahuli na nga. Basta, addict. Kaya lang, siyempre, nasa kapangyarihan yung tatay, nakalaya yung anak. Alam mo kung bakit? Ito, sakit daw sa ulo talaga ito dun sa lugar nila. Sakit daw talaga sa ulo ito Kasi nga, napababayaan ng magulang. This is a moral lesson to every one of us. Kung gusto mong ayusin ang bayan mo, ayusin mo, simulan mo sa pamilya mo. Pag hindi mo maayos yung pamilya mo, huwag ka nang umasa, ayusin mo yung bayan mo. Huwag ka nang umasa. Pamilya mo nga, hindi mo maayos That's even a biblical principle. Diba? Kaya nga sabi doon kung ikaw ay magiging leader ng church, sabi doon, ayusin mo yung pamilya mo. Kasi if you cannot fix your family o hindi maayos ang pamilya mo, how would you take care of the entire church? Maliit pa lang po yun, Pero dito, ganun din po yun sa politika. Asikasuhin mo muna anak mo, asikasuhin mo muna pamilya mo, then, that's the time na pagka maayos na pamilya mo, sige, tsaka ka tumulong ng neighborhood mo. Yun lang. Hindi, yun lang payo. Hindi ko naman sinasabi kay Rosmar na hindi niya inaalagaan yung anak niya. Hindi ko alam kung ilang taon yung anak niya. Pero, Ineng, yan muna alagaan mo yung anak mo. Huwag ka na muna magpunsihan. Wala naman nagsasabi sa yung kailangan ka. O yung pamilya at anak. At ang isip lang ng mga barkada mo yan. Ano kaya yung pagkakaiba nung unang beses at ngayon natatakbo kang muli? So, nung unang beses po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon, medyo maselan at first baby ko po. Pagka tumutulong ba, kailangan na kagad tumakbo talaga?
Kasi tumutulong din ako sa mga kababaihan. Ibang tulong yung banatbay. Hindi, totoo naman eh. Nagbibigay ako ng trabaho sa mga... Di ba? Nagbibigay tayo ng pangkabuhayan. Ibig ba sabihin nung kailangan ko na tumakbo? Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng shift. Tangin ng mga kaibigan mo pag hindi ka na ipanalo, ha? Sisihin mo yung mga kaibigan mo nagtulak sa'yo. Kasi masyado kang nakaasa sa kaibigan mo, eh. Yung mga bumubulong... Alam mo, eto sa politika, masanay na kayo dyan, yung mga bumubulong-bulong sa politika. Uy, tumakbo ka na, uy. Alam mo, meron lang kasi silang pakinabang pag nanalo ka. Kaya ka tinutulak niya, sinasabi siya, malakas ka, mananalo ka. Sige. Huwag ka nagpapaniwala. National. Tapos Rosmar, kasi parang before, parang napapabalita sa Laguna katatakbo. Tama ba? Sa totoo lang po, marami pong nagtatanong, nakausap ko nga po yung mga vice doon, mga mayor. Akala po nila kakalabanin ko po sila. Pero sabi ko po, wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon, nakumbinsi po nila ako dahil sabi po, mas marami daw po ako matutulungan kapag po nakaposisyon. So yun lang po talaga yung bagay na nagpa-oo sa akin. Pero with regards to lawmaking, yung pagpapatupad, paano naman natin Pagpapatupad, ordinansa yan eh. i-compensate yon kung nandun tayo sa puros tulong, Ros? Gago rin yung nagtatanong sa kanya. Ros, kasi ano kayo, panay ang tulong mo, hindi naman DSWD secretary ang tinatakbuhan mo. Ang tinatakbuhan mo, konsihal. Paano yung mga ordinance? Paano yun? Paano ka makakano? Tingnan natin na si Rosmar ko ano sagot. So tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Tangina, mag-aaral ka pa lang, papunta doon habang nakakonsihal ka na. Pag-aaralan ko kung paano itong trabaho natin. Ewan ko sa'yo! Mantakin mo nag-a-apply kasi sa trabaho na lahat naman ng bagay matututunan. Halimbawa lang, eto, tanong lang ha. Nag-apply akong driver. Tinanong ka ngayon nung amo. Marunong ka ba mag-drive ng SUV? Kasi SUV yung sasakyan namin, mga malalaki yun. Ma'am, relax po kayo, ma'am. Lahat ng bagay natututunan. Pag tungtong ko doon sa SUV, pag-aaralan ko kung paano i-maneho yun. Yun yung sinasabi ni Rosmar dito eh. Lahat ng bagay matututunan. Apply ka ng trabaho, tapos hindi mo alam, matututunan mo pa lang. Oh my golly. What kind of country do we have? These are the candidates of our country. What will happen to us? Alam mo, mapapano ka talaga dito yung... Lord, maawa ka naman sa bayan namin. Ganito yung mga kandidato na tumatakbo sa amin. Hindi, lahat naman ng bagay matututunan eh. Naman po ako bobong tao, pagiging prangka. Kaya kami sinasabing bobo ka eh. Yung ibang tao nagsasabing bobo ka, pero ako wala akong sinasabing bobo ka. Pero madam, hindi pa pwede mag-apply ka ng trabaho hindi mo alam. Doon mo palang aaralin. Alam mo, hindi ganyan si Yorme, ha? Sorry to say, ha? Kasi marami nagsabi, bakit si Yorme? Ganito. Tandaan nyo, si Yorme nag-aral sa ibang bansa. Ang dami hong pinag-aralan yan. Bago ho yan tumalon talaga sa politika, mga public administration, mga pinag-aralan talaga. Hindi yung basta lang talon ng talon. Sa gobyerno, hindi pwedeng ganun, madam. Bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015 and section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Graduate naman daw siya. Madam, ayoko na talaga. Pero kailangan talaga kitang punahin dito. Kahit nag-graduate ka, kung iba naman yung pinag-graduatean mo, halimbawa, graduate po ako ng medicine. Kaya po ako magpipiloto. Pwede po ba yun, madam? Kahit sobrang talino mo, kahit section 1, capital A.
kahit dun sa row 1 ka nakaupo. Kung ang pinag-aralan mo, medicine, hindi ka pwede magpiloto. Hindi dahilan yun. Social media po, minsan po kolokoy ako, nang-aasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. District 1. Ewan ko sa inyo pag iboboto nyo to, ha. Pag ito binoto nyo, you deserve it. Hindi. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, sorry ha. Sorry po. Pasensya na, mga taga District 1, ha. Wala. No comment. So yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong. Alam mo, lapitan mo na lang si Bongbong Marcos. Mag-apply kang sekretary ng DSW, assistant secretary o kaya USEC ng DSW. O kaya pwede siguro sa dole mamigayan, magano kayo ng tupad-tupad, gano'n. Ito seryoso to, kung gusto mo talagang tumulong, doon ka na lang mag-apply. O tulong ka sa OFW, gano'n. Sa naman, sa Department of Migrant Workers, diba? Doon ka na lang mag-apply. Tumulong ka sa mga kapwa doon. O kaya tumulong ka naman sa may sakit, sa DOH ka naman mag-apply. Hindi ko pagiging konsihal. Madam, iba po yung trabaho na yun. Nonsense po yun para sa akin. So seryoso na tayo ngayon. Ang plano para po sa District 1, para po sa Tondo. Saan nag-uugat? Sorry follow up. Saan nag-uugat tong pagiging matulungin mo sa mga seniors? Hindi ko po alam kung bakit. Parang minsan po may mga time na parang nasa side na po talaga ako. Yung ngayon po na kinikita po sa skincare brand ko po, nagagastos ko na po talaga sa pagtulong sa mga tao. Dati po yung panahon ng pandemic, wala na pong kinikita kasi syempre pandemya, walang customer, sarado yung mga business. Tuloy-tuloy po yung mga renta pero tumutulong pa rin po ako sa... Yan, ang galing. Ang galing ng ginawa ng TV5 talagang kinlose up. Para talaga yung pag-iyak, kitang-kita mo. Di ba? Yan ang gusto ng media. Mga tao, parang hindi ko kayang pigilan tumulong. May time pa po nun na merong... Alam mo kung ako sa'yo, walang biro, magtayo ka na lang ng mga, kunwari, Rosmartan Action Center. Parang yung Rapid Tulfo Action Center. Hindi, walang biro, yung mga ganon, mga Bitag Action Center. Gusto mo palang tumulong, gano'n na lang gawin mo. Huwag ka nang pumasok sa pagiging konsihal. Hindi ko naman kakilala, nasa ospital yung anak niya, binigyan ko po siya ng 500,000 kasi parang nakita ko na yung anak niya simula ng pinanganak, simula ng lumalaki yung anak niya, parang mga siguro 2 years old. Nasa ospital, hanggang sa nabalitaan ko na matay, ako pa rin po yung nagpalibing. Hindi ko siya kilala, although ang dami nang babati ko sa akin na, bakit ganun ka tumulong, bakit ang laki? Kung tutuusin, marami ka na matutulungan sa 500,000, pero hindi ko po mapigilan kasi. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi, ako humingi ako ng tulong sa iyo, Rosmar. Kailangan ko ng baby ko. Tulungan mong magmahal ang aking nasaktan na puso. Ewan ko sa iyo, Rosmar, bahala ka sa buhay mo.